Welcome back sa aking YouTube channel. Para sa mga first time lang po please click na yung Jerry's TV Manila. Anyway guys, wala nang pong bayad o libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin po today's reflection. Naniniwala ka ba na kahit gaano kahirap kasi lamuot ang iyong mga problema, mabigat, di ba? Ay kayang solusyonan ng ating Panginoon Jesus. So, ang kwento natin ngayon tungkol sa mga pagsubok o challenges ng mga mag-asawa o kahit hindi mag-asawa sa mga iba't ibang anggulo sa pinansal, sa relasyon, kung ano man ang iyong problema. Dito sa kwentong ito, sa unang himala na kung saan, actually, hindi pa oras na maghimala ang Panginoong Jesus. Dahil lang dito sa kasal na to, sa mga mag-asawa, ay napilitan siya. Hindi naman siya ayaw niya, pero dahil sa pakiusap ni Mama Mary at sa kinakasal na ito, di ba, ay kanyang pinagbigyan at kanyang sinuportahan. So yung wedding of Cana, kung alam niyo naman, di ba, na kung saan nung unang panahon guys, pag kinasal ng isang tao, umaabot siya ng mga 1 linggo ang celebration. Pero sa panahon natin ito, siyempre mga 4 hours lang, okay na yun, di ba? Wala na masyadong celebration. So dito pinakita niya kapangyarihan niya ng ating Panginoong Hesus. Ang unang himala nga, nung nagkaroon ng problema, ang mag-asawa, di ba? So dahil sa ginawa ni Jesus, naisalba niya yung kahihiyan na dapat na harapin ng mag-asawang yun. Kaya nga sabi sa 1 chapter 2 verse 11, ang nangyaring ito sa Cana, Galilea, ang unang himala ng unang ginawa ni Jesus. Sa ginawa niyang ito, ipinakita niya ang kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa kanya ang mga tagasunod niya. So guys, napakalinaw, no? Na talagang pinakita dito kung gaano kalakas ang kanyang kapangyarihan. So sa number 1, ang aral nito, ito yung value of marriage o yung kahalagahan ng isang mag-asawang kinakasal. Diba? Kasi nandun siya, umattend sila ng kasal. Kasi kung hindi naman niya sinusuportahan yung kasal, guys, hindi naman siya pupunta dun, di ba? So, nakipagkasal siya. So, matotal, nandun siya, makipag-celebrate. Subalit, nung time na yon, naubusan nga sila ng alak. Sa panahon noon, nung time na yun, kapag may kinakasal, napaka-importante na may alak. At pag naubusan ka, sobrang laki kahihiyan sa mga nagpapakasal. Imagine nyo kung 1 week yun guys, lahat yun, paiinumin mo siguro araw-araw. Diba kung ini-imagine nyo, malaking handahan, araw-araw may inuman, yung mga bisita nila, yung mga malalapit nilang mga kamag-anak. So talagang kailangan ng maraming reserba ng alak. Pero sa pagkakataon to, naubusan nga. So ano nga gagawin nila? Aharap sila ngayon sa problema, diba? Kaya nga sinuportahan niya talaga yung mag-asawa na sagrado ang kasal, kailangan natin ito sundin. Kaya nga pinagbawal na may pag-apid, diba? Mga dunya mag-asawa, pag hindi mo asawa, yun ang aral ng ating Panginoong Jesus. So number 2, binigay niya yung kanilang pangangailangan sa dalawang mag-asawa nito, diba? Para nga maisalba yung mag-asawa sa kanilang mga matinding kahihiyan na dapat sana ay kanilang kakaharapin. Kaya kung ikaw may problema ka sa pinansya o problema sa relasyon, di ba? Isipin mo na lang na mahalaga ka rin sa ating Panginoon at yung presensya niya nandyan lang, di ba? Hindi lang para sa mga kinakasal, kahit sa hindi kinakasal. Kung matindi rin ang problema mo, kung ano man yung pangangailangan mo, kagaya ng kinakasal, ay tsak yun ibibigay
ng ating Panginoong Yesus. Diba? At yung pangatlo, ginawa niyang extraordinary o kakaiba. Hindi siya common, di ba? Sinong tao, di ba? Kung wala siyang kapangyarihan, ang gagawa nun, yung tubig. Di ba? Daming banga nun. Sabi ni Mama Mary, naubusan ng alak, sabi niya. Nakakaya sa ikakasal. Kahiyan to, anong gagawin natin? Dito, nag-object pa dito ang ating Panginoon. Actually, sabi niya, huwag mo akong pangunahan, babae. Sabi kay Mama Mary, parang medyo may konting mga sermon. Pero nasabi lang yon, siyempre, dahil siyempre, alam naman natin, Diyos siya. Pero nasabi na lang yon. Pero pinakinggan pa rin ng ating Panginoon Diyos si Mama Mary. Kaya ang sabi ni Mama Mary doon sa mga tao doon na nag-aasikaso siguro doon sa alak, sundin nyo kung ano ang sinasabi niya, kung ano inuutos niya, sundin nyo. Diba? Guys, dito, pinapakita rin ng unang apostol itong si Mama Mary. Diba? Sinusunod niya ang ating Panginoon Diyos. Kaya sabi niya sa mga tao doon, sundin nyo siya kung anong sasabihin niya, gawin niyo. So, nilagyan ng mga tubig lahat yun, diba? Pinalagyan ng tubig. Tapos, ayun na, nangyari na yung unang himala, ginawang alak. At hindi lang basta alak, isang alak na espesyal, na pinakamasarap sa kasaysayan daw ng paggawa ng alak ng panahon na yun. Diba? So, pinapakita dito ng ating Panginoong Yesus na kaya niya solusyonan lahat ng problema. At ang ending nito ay sumampalataya sa Kanya yung Kanyang mga tagasunod. Diba? Na naniniwala sa Kanya. Kaya nga sabi nga doon sa 1 chapter 2 verse 11, ang sabi dito, pinakita niya ang Kanyang kapangyarihan at sumampalataya sa Kanya ang mga tagasunod niya. So, ibig sabihin guys, kailangan talaga nating sumampalataya sa ating Panginoong Yesus para yung mga blessings na hinihingi natin, mga problemang gusto nating masolusyonan, ay nandyan lang ang presensya ng ating Panginoong Yesus. Diba? Hindi man alak yan, naubusan man, hindi. Ay kaya niyang solusyonan. Diba? So, importante po na may relasyon tayo sa Diyos, ano man ang ating sitwasyon, o ano man ang ating problema ang pinagdaraanan ngayon. Nawawalan ka na ng pag-asa, nanghihinahan ka na ng loob. Tingin mo pa kumbaga sa kalsada, dead end na, wala ka nang pupuntahan at wala na rin gustong tumulong sa iyo. Pero wag kang mag-alala. Nandiyan ang ating Panginoong Yesus, handang lumabas ang Kanyang himala, ang Kanyang kapangyarihan kung ikay manampalataya. Kaya sa kapatid natin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman, huwag kang magwalan ng pag-asa. Sa problema sa pamilya, sobrang gulo na, huwag ka rin mawawalan ng pag-asa. At sa financial na kinakaharap mo ngayon, nandyan pa rin ang Diyos, present pa rin siya. Lahat siyang kailangan natin, nandyan siya sa oras ng pangangailangan. So tayo manalangin, Lord, i-bless mo po ang kapatid naming nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. At kung ano-ano pang mga karamdaman, nararamdaman sa kanilang katawan, ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Haplusin niyo po, tanggalin niyo po ang kanilang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo. Ang himala, kagaya ng kinakasal ngayon sa aming kwento, sa Bible, na kung saan nandun po kayo at sinuporta. Ganon din po sa pamilyang nagkakagulo na, nasisira, hindi nagkakaunawaan dahil sa inggit, galit at po. Ipuhin niyo po ang kanilang mga puso na maging mapagkumbaba, mapagpatawad, at mapag-intindi sa isa't isa. Pagbigis-bigisin niyo po ang kanilang pamilya para umiral ang pagmamahalan sa isa't isa. Ganon din po, Lord, sa financial, na kailangan po namin lahat, lalo na yung mga kapatid namin walang-wala, na ultimo pambili ng 1 kilo ng bigas,
ng ulam. Iniisip pa, Lord, kung paano po nila itatawid ang kanilang buong pamilya sa araw na ito. Bless niyo po ang aming hanap buhay para may provide ang pangailangan ng aming pamilya. Patawarin niyo po kami sa aming mga kahinahan at kasalanan. Ang lahat ng ito hiniling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus. Amen and amen. To God all be the glory. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Thank you very much po.